Sa isang maliit na barangay sa Rizal, naninirahan ang pamilya de los Santos, isang inang biyuda na si Aling Rosa, at ang kanyang dalawang anak na sina Jomar, 12 at Ligaya 9 na taong gulang. Araw-araw, mula alas 4 ng umaga, naglalakad sila ng 3 kilometro papunta sa tambakan ng basura ng bayan, para mamulot ng mga plastik, bote, at scrap metal. Pagkatapos, ibebenta nila ang mga ito sa junk shop para makabili ng bigas at sardinas. Ang kanilang maliit na bahay kubo na yari sa karton at yero ay nakadikit sa pader ng isang magarbong mansyon na pag-aari ng isang mayamang balo na si Aling Tess. Madalas silang pagbintangan nito na nagnanakaw ng kuryente o tubig kahit wala silang koneksyon sa mga ito. Mga daga kayo! Lumayas kayo rito! Ang madalas na sigaw ni Aling Tess habang pinagmamasdan sila mula sa bintana. Isang mainit na hapon noong Hunyo, habang pauwi ang pamilya mula sa tambakan, may nakita silang matandang babaeng pulubi na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Gulanit na ang damit at halatang gutom. Kahit wala silang makain maliban sa isang lata ng sardinas at 2 tasang kanin, inanyayahan ni Aling Rosa ang matanda na makihati. Salamat, anak. Hindi ko kayo malilimutan. Bulong ng matanda. Bago umalis, binigyan niya si Ligaya ng isang supot ng buto ng kalabasa. Itanim niyo ito. Pag-aalagaan kayo nito at tutulungan. Sabay naglakad na ang matanda papalayo hanggang sa mawala na sa kanilang paningin. Tanghaling tapat sa harap ng kubo ng mga de los Santos. Mainit ang panahon at pawis na pawis sina Aling Rosa, Jomar, at Ligaya habang inaayos ang mga nakolektang bote. Biglang bumukas ang mabigat na pintuan ng mansyon, at lumabas si Aling Tess na nakasuot ng mamahaling silk robe. May hawak na pamaypay, at ang mukha ay waring ninangat-ngat ng sama ng loob. Nagsalita ng malakas si Aling Tess para marinig ng buong kalye. Hoy! Rosa! Ang baho ng amoy ng basura nyo. Nakakahilo. Parang may patay na daga sa loob ng kubo nyo. Tumatawa pa ito ng mapanuya. Bakit hindi nyo nalang ibenta yung mga anak mong paslit sa junk shop? Baka mas malaki pa kita nila kesa sa kalakal nyo. Napaupo si Ligaya sa takot at naiyak, habang si Jomar ay kumuyom ang mga kamao. Mahinang hinawakan ni Aling Rosa ang balikat ng dalawa. Sa nanginginig na boses, nagsalita si Aling Rosa. Pasensya na po, Aling Tess. Sisiguraduhin po naming walang kalat na matitira. Sinadyang pangtapakan ng isang supot ng basura na dala ni Jomar, nagkalat ang mga bote. Pasensya. Mga squatter kasi kayo. Kahit anong linis nyo, madumi pa rin kayo. Alam mo, Rosa, nakakahiya kayo. Parang alikabok kayo dito sa barangay natin. Eto, Jomar. Sabay hagis ang piso sa lupa. Kunin mo to, magpapatawag ako ng pulis kapag ninakaw mo ulit ang tubig ko. Tumulo ang luha ni Ligaya habang pinulot ni Jomar ang barya, ngunit bigla itong hinagis ni Aling Rosa pabalik sa may-ari ng mansyon. Sa unang pagkakataong tumaas ang boses ng ginang. Hindi namin kailangan ang limos ninyo. At kahit magutom kami, hindi kami magnanakaw. Nangingiting mapang-uyam naman si Aling Maritz at nagsabing, Gutom? Bakit ang taba-taba mo? Siguro kinain nyo yung mga basurang panis na kinokolek nyo. Isang araw, sisirain ko yung punyetang kalabasa at mga tanim nyo. Mga sinungaling kayo, wala kayong karapatang umunlad. Habang papalayo si Aling Tess, hinatak ni Jomar ang laylayan ng damit nito. Bakit nyo po kami ginaganito? Wala po kaming ginagawang masama. Wika ng batang umiiyak. Hinampas naman ni Aling Marites ang kamay ng bata. Huwag mo akong hawakan, daga. Sana namatay na lang kayo kasama ng tatay niyong si Raulo. Biglang lumakas ang hangin. Napatigil ang lahat. Sa panggigipuspos ni Aling Rosa, kinalong niya ang mga anak, habang ang pagmamalupit ni Aling Tess ay nag-iwan ng katahimikan sa buong kalye. Kahit ang mga kapitbahay na nakasaksi ay walang imik, takot, o baka manhid na rin. Si Ligaya napasalampak sa lupa, habol ang hininga sa pag-iyak. Nanay, bakit po tayo ganito? Dahan-dahang pumasok ang pamilya sa kubo, habang ang tunog ng pagtawa ni Aling Tess ay humalo sa iyak ng mga bata.
Nang gabing iyon, habang tulog ang mga bata, pinunit ni Aling Rosa ang damit na gawa sa sako ng bigas at pinunasan ang mga sugat sa kamay ni Jomar mula sa paghahakot. Pasensya na, mga anak. Hindi kayo daga. Hindi kayo basura. Bulong niya, habang ang luha niya ay tumatama sa supot ng buto ng kalabasa na bigay ng matanda. Kinabukasan, itinanim nila ang buto sa harap ng kanilang kubo. Sa loob lamang ng 3 gabi, tumubo ito bilang isang puno ng kalabasa na may kakaibang kulay, ginto ang bulaklak at pilak ang mga dahon. Lalong nakagulat nang magbunga ito ng mga kalabasang puno ng ginto at pilak na barya. Sinubukan nilang ibenta ang mga barya sa sanlaan, at nalaman nilang tunay ang mga ito. Unti-unti, nakapagpatayo sila ng maayos na bahay, nagpaaral sa mga bata, at bumili ng pwesto para sa pagbebenta ng recycled goods. Madaling araw, 3 araw matapos itanim ang buto. Nagising ang pamilya sa kakaibang liwanag na sumisilip sa mga siwang ng kubo. Dahan-dahang lumabas si Aling Rosa, kasunod ng mga anak na pikit matang sumusubaybay. Sa harapan ng kubo, nakita nila ang halaman ay kumikinang ang mga dahon nito na parang pilak, at nakabitin ang 3 kalabasang tila gintong nagliliwanag. Sa ilalim ng puno, ay makikita ang mga barya na warimoy ginto at pilak. Nanay, ginto po ba ito? Tanong ng batang si Jomar. Hawak ang isang barya, may luha sa matang nagwika naman si Aling Rosa. Anak, pero hindi lang ito ginto. Regalo ito ng Diyos para sa ating pagsisikap. Habang naglalaro ang mga ibon sa langit sa kinang ng halaman, nagtungo ang pamilya sa sanlaan. Ipinagpalit ni Aling Rosa ang ilang barya sa pera. Bumili sila ng sako ng bigas, gamot para sa ubo ni Ligaya, at gamit para sa paaralan. Nang gabing iyon, hinarangan nila ang mga siwang ng kubo gamit ang kumot para hindi makita ang liwanag ng halaman. Makalipas ang 2 linggo, ang dating kubo ay napalitan ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy. May bintana ito na nakaharap sa bukirin, isang pangarap na lagi nilang pinag-uusapan habang naghihimay ng basura. Sa likod bahay, nakatayo ang isang kariton na may pangalan, De Los Santos Recycling. Sa tabi nito, ang puno ng kalabasa ay patuloy na nagbubunga, ngunit ngayon ay tig-isa na lamang tuwing buwan. Hindi na ito ginto, kundi ordinaryong kalabasa na lamang ngunit malaki kesa sa karaniwan, at sapat para ipagpatuloy ang negosyo. Si Ligaya ay tumatalon habang nakasuot ng uniforme. Nanay, nakapasa ako sa exam. Sabi ni teacher, magaling daw ako sa math. Yakap ng ginang ang anak habang nakatingin sa puno. Alam kong makikita ito ng matanda. Salamat sa kanya. Salamat sa pagkakataong ipaglaban ang dangal natin. Nang mabalitaan ni Aling Tess ang kanilang swerte, nagalit ito at sinabing ninakaw daw ng pamilya ang kayamanan sa lupa niya. Isang gabi, tinangka niyang putulin ang puno. Ngunit sa oras na hawakan niya ang palakol, biglang nagliwanag ang puno at ang diwata. Ang matandang pulubi ay lumitaw. Ang yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa puso, wika nito. Nagulat si Aling Tess nang makilala ang diwata. Siya raw ang kaluluwa ng kanyang yumaong asawa, na pinagsisihan ang pagiging makasarili nito. Mula noon, nagbago si Aling Tess. Habang nagluluto ng sinigang sa bagong kalan, dumaan si Aling Tess. Tumingin ito sa bahay nila nang may pagkamangha at kahihiyan. Hindi nakapagsalita. Sa halip, iniwan ang isang basket ng prutas sa may pinto. Ilang taon ang lumipas. Sa lugar ng puno, may nakasulat na karatula, Bahay Kalabasa Community Garden. Dito, nagtatanim ng gulay ang buong barangay gamit ang mga butong binigay ng puno. Si Jomar, na ngayon ay leader ng kabataan, ang nagtuturo ng recycling. Si Aling Rosa ay naging tagapayo sa munisipyo. Ang huling gintong kalabasa ay nakadisplay sa munisipyo bilang simbolo ng pag-asa. Sa isang sulok, may maliit na estatwa ng matandang pulubi na may nakasulat, ang yaman ay hindi ginto, kundi pagkakapit-bisig. Nagwika si Ligaya habang dinidiligan ang halama. Kuya, totoo bang may diwata ang puno? Ngumiti naman si Jomar. Pero umalis na siya. Kasi hindi na kailangan ng milagro ang taong marunong magsumikap para sa sarili. Sa malayo, may matandang babaeng nakaputing damit na nakamasid. Bigla itong napailing ng may ngiti at naglaho kasabay ng hangin.
Ang kwentong ito ay kumalat sa buong Rizal at Laguna at pinaniniwala ang totoo ng marami. May ilang nagsasabing nakita nila ang matandang pulubi sa iba't ibang lugar na nunubok sa mga puso ng tao. Sabi nga ni Lolo Tasio, isang manunulat sa baryo, ang tunay na yaman ay hindi nasa bulsa, kundi sa pagtulong sa kapwa, kahit ikaw ay basurero o pulubi. Naway naibigan nyo ang ating kwento mga kahiwaga. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay palike naman po nito, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na din kahiwaga. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, hanggang sa susunod nating kwentuhan, dito, sa Mahiwagang Kwento ni Lolo.